Ito po, gusto kong bigyan ng komentaryo. No? So, sabi ni Boying, I assure the general public na hindi natin gagawin yon. Ang alin, we will not weaponize this office for political purposes. So, yung pagiging ombudsman niya, yung ahensya, yung institusyon ng ombudsman, hindi gagamitin para kalabanin ng Duterte o kalabanin ng patungkol sa politika. Ano ginawa mo kaya, no? Kay Villanueva? Dismiss na pala yung kaso, siniraan mo na sa publiko. Ganyan nga ginawa nyo kay Bantag eh. Diba? Sinasabi ko sa inyo. Hindi ba napapatunayan ng korte, sinabi mo, guilty na. Ginawa niyo kung kani-kanino, pambihira kayo. Si PRRD ginawa niyong guilty, pinadala nyo ron. Hindi dumaan sa due process natin. Diba? Sinong gusto mong imbestigahan yung confidential funds ni BP Sara? Habang talamak ang ghost projects, tapos sasabihin mo, hindi mo we-weaponize. Are you kidding us? Linti ka, puro panggagago itong ginagawa. Ginagawa niyo talagang bobo ang mga Pilipino. Nasira mo na imahe ni, dismiss na pala. Tapos you don't have even the balls na mag-apologize. Ituturo mo pa kasalanan ni Villanueva kasi hindi niya pinost sa Facebook. Ang bihira. Titing tong mga to. Kaya ito naman ang sabi nung dating ombudsman si Martirez. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi sabi, secret daw eh. Secret yung decision. Hindi naman secret. Ipinasok yun sa journal. Hindi lang nagre-research itong bagong ombudsman. Para sa kanya kasi siguro, kailangan laging nagpapa-presscon. The most presscon man na secretary, ito si Boying Rimulya. Ganun ang gusto niyong style eh. Dapat ina-announce lahat. Hindi yung sistema kung ano yung ginagawa, pinapasok sa journal. Bakit? Kasi nga, hindi dapat sinisiraan. Wala siyang karapatan. Yun nga, Martirez, ang gusto ni Boying. Sirain mo si Villanueva. Ba't di mo kasi sinira? Pati ikaw iimbestigahan pa, Nakita niyo yung pagkakaiba no former at saka nung bagong ombudsman. Yung isa, sensitive na hindi makasira sa taong lalo na kung wala naman talagang kaso. Ito, si Boying, dismiss na, sisirain pa rin. Nakita nyo na yung kanilang media play. Nakita nyo yung ginagawa nilang trial by publicity. Actually, hindi nga trial eh. Parang talagang with or without trial. Sa banat, sirain ka namin sa media. Kahit ano pang sabihin, nasira na si Joey Villanueva. Di ba? Mali yun. Ito, pag-usapan natin, napaka-importante nito. Harassment galing sa administrasyon. Bakit? Ito po. Ang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinantabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Yon, meron. Ito si Boying, umepal na naman. Meron desisyon itong babae na ito laban kay Villanueva at gusto niya nang patanggal sa Senado ito si Villanueva. Na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibac Party List representative pa. Matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund doon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito, hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Rimulya, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. Yun, yari. Diba? Pinapatanggal. Gustong ipatupad ni Boying. Ombudsman to Ito ay very clear na medyo may problema tayo sa ombudsman. Kasi isipin mo, ombudsman, meron siyang gustong ipatupad. Pero na-dismiss na. Ito yung napakalaking balita para sa ating lahat. Hindi lang po ito pagtatanggol. Hindi po natin pinagtatanggol si Villanueva. Kung may kasalanan siya, ikulong ninyo. Kung gusto nyo, ibitahin nyo pa. Pati wari, wala akong pakialam. Basta nasa batas, ipatupad.
Ang problema, yung kalidad ng ating ombudsman. Napakadelikado po ng ganito. Kasi dapat ang ombudsman nagre-research. Dapat ang ombudsman alam ang batas. Dapat ang ombudsman hindi nakaasa sa chismis. Malaking problema natin. Paano kung ang katulad ni Villanueva ay nasindak na lang? Di ba? Kung meron pa siyang ibang kaso, mananahimik na lang to si Villanueva. Tama o tama-tama. Kaya lang pumalag si Villanueva, dismiss. Pero halimbawa, ibang senador ito, ibang congressman na na-dismiss naman talaga pero meron pa rin siyang kinakatakutang kaso. Mananahimik na lang yan. Pipilipitin ang liig niyan. Tapos susunod na yan sa gusto ng administrasyon. Malaki problema natin sa ganyan. Ang bihira, oh. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakapimping kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o Kita mo, ang daming ebidensya. Ang bihira. So, ibig mong sabihin, ang ombudsman natin ay hindi nakasalalay sa ebidensya. Nakasalalay sa chismis. Malaking problema to. Yan ang kahihiyan ni Boying. At hindi lang ni Boying, Bongbong Marcos, kagago mo. Hindi po pagmumura yun kasi ang ibig ko lang sabihin dyan, you are just in English, you are stupid. Sa paglagay dyan kay Boying. Hindi pa kayo natatapos sa kahihiyan ninyo sa lintik na ghost projects na yan. Yung inassign mong ombudsman, nagkalat pa. Animal kayo dyan, oo. defendants sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Ako totoo yan. Pambihira. This is not an isolated case. Galing kay Boying. Isipin mo, first day of trabaho niya sa ombudsman, ang binanggit niya patungkol kay Sara. Ang problema natin ngayon, yung mga magnanakaw sa baha. First day niya, gusto niyang binanatan si Sara. Yung impeachment. Confidential funds. Tapos pumunta siyang Parmali. Si Boying nilagay dyan, obviously, hindi para protektahan ang taong bayan dito sa mga magnanakaw na opisyal. Kung hindi, para i-weaponize ni Bongbong Marcos, kalabanin ang kalaban sa politika. Lahat ng maka-Duterte, ang sabi nga nila, pag ikaw na Duterte tag, may problema ka. May problema ka. Kakasuhan at kakasuhan ka. Hindi ba obvious? Is this the first time? Hindi. Si Remulla, ikinagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinikreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise, secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Ayan, ito issue muna. Dito muna tayo. Sinikreto raw yung desisyon. Ano ba ang kailangan gusto mong gawin ng ombudsman? Tuwing may desisyon, kailangan i-announce. Halimbawa na lang, ito iba naman, hindi naman ombudsman. Supreme Court, tuwing merong desisyon ng Supreme Court, kailangan mag-announce, kailangan magpa-TV. Ikaw lang naman ang ombudsman na mukhang TV. Ikaw lang naman ang ombudsman na mukhang press con. Hindi obligado. Ako, magtatanong, ako hindi abogado. Baka may abogado sa inyo dyan. Pero as far as I know, ang ombudsman hindi required mag-announce. Required ang ombudsman ipasok dun sa system. Huwag po tayong tanga. Hindi po ito TV-TV. Hindi ito Mr. Announcement. Sino kasi Jollibee? Bida-bida gusto mong gawin sa ombudsman? Meron kaming desisyon i-announce. Ganun ba ang gawain ng ombudsman? Kung ganun ang gusto mong gawain, we have a problem. We have a big problem. Ulitin ko, hindi ito pagtatanggol. Pero ano ba naging sistema ng mga dating ombudsman? Nag-a-announce ba tuwing may desisyon? Or ikaw lang? Gusto mo ganun? Pero may ano dyan eh. Sige, tanong nyo yung mga abogado. Nasa batas ba na kailangan pag may desisyon, i-announce? O ipasok sa record book na dapat binabasa rin ng mga ombudsman? Ba't di ka nagbasa? Ba't di ka nag-research?
Joel Villanueva kept quiet through all the years. Congressman Martinez never spoke about it. Siyempre, tatahimik ka na lang. Bakit? Through the years ba? Yung kaso ng anak mo, nag-ingay pa ba kayo? Siyempre, tapos na yun eh. Okay na. Anong gusto mo eh? Announce ko araw-araw. Ay, hindi totoo. Yung kaso ng anak ko nasa marijuana. Gusto mo buwan-buwan i-announce? Ano yun? Tapos na, hindi okay na. Ilang kaso nung kay Torre? Dismiss. Kailangan ba i-announce namin? Di ba? Yung mga pinagkakaso ni Torre dito, kay Labanat ba? Dismiss eh. Gusto mo announce namin buwan-buwan? Linggo-linggo? Gusto mo magpa-press con kami linggo-linggo? Oh. Ginawa ba ng dating ombudsman? Ewan ko sa'yo. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Okay, tingnan mo pa ang contention. Alam mo niya yun? Tinanong pa yung press. Teka muna. Lahat ba ng desisyon? Ha? Lahat ba ng desisyon ng ombudsman alam ng press? Anong klaseng ombudsman? Ako hindi po ako nagmamatalino. Hindi ko po sinasabing matalino ako. Ba't kasi, gaya ng lagi kong sinasabi, kung tayo naghahanap ng katotohanan, hindi tayo naghahanap ng harassment, maliwanag yun eh. Hindi mo kailangan tapos ng abogasya. Alam ba lahat ng mga press, lahat ng desisyon ng ombudsman? Ako may tanong. Kasi may nakapagsabi, hindi ko alam kung ito yung may katotohanan. Tanong ko. Itanong ko na rin sa inyong mga manonood. Itanong ko na rin sa iyo, Boying. Alam daw to ni Tito Soto, nung Senate President siya, alam pinasa sa kanya yan? Dismiss. Alam niya yun. Totoo ba yun? So, ibig mong sabihin, kung sakaling totoo, nung ipinasa nung kay Senate President pa, si Tito Soto, pagpasa ro, kailangan hanapin kanya. Sino? Ano ba to? Governor that time? Andiyan ba si Mayor ng Cavite o si Governor ng Cavite? I-announce natin. O kaya pagpasok mo ng ombudsman, ay! Dismiss na yung kaso ko, ha? So lahat na na-dismiss na kaso nun, magsabi sa'yo? At ipalam sa media? Ba't hindi pinaalam ni Tito Soto sa media? Hindi kasi ganun ang kalakaran eh. Anong klaseng ombudsman meron tayo? Maloloko ko dito sa... This is Mr. Announcement Animal. Dapat tong dalawa mag-partner sila ni Claire eh. Hindi ko alam kung gusto maghanap buhay, magtrabaho bilang public service o mag-vlog. Para kang vlogger na, may nabili ako. Announce natin. Ay, kumain ako rito. Announce natin. Nakapunta ako dito. Announce natin. Ano ka? Vlogger ka ba? Public service? Galit ka, Consolin. Natutuwa ako kasi pambihira, naging iskol bukol talaga yung naging iskol bukol ang gobyerno natin. I mean, si Bongbong Marcos, lutang ang utak, tapos yung mga ina-assign niyang sekretary, grabe. Wow. Wow. Know about it? Nobody knows about it. Kahit nga namulya, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. Ano yun? It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to... Paano hindi harassment? Yung kay Villanueva, kinalkal mo. Tapos yung kay Trillanes, di umano, sa DOJ, bago ka umalis, na-dismiss. Hindi ko alam kung anong nangyari doon eh. Na-i-block pa natin yun. Pambihira naman talagang gobyerno natin. Kanina kumakain ako sa labas. May lumapit sa akin mag-asawa. Sabi niya, pwede pong magtanong. Sabi ko, ikaw ba si Cotsoli? Sabi ko, nagpapasalamat kami. Sabi niya, hanggang kailan pa kaya tayo? Sabi ko, posibleng umabot pa ng 2028 yung mga magnanakaw. Daming pera eh. Yung mga vloggers nga sa kabila. Payaman na eh. Lalaki ng bayad. Nalungkot yung mag-asawa. Sabi niya, nagpapasalamat kami at nakikipaglaban kayo. Ganito po katindi. Isipin mo, secret daw yun. be not valid anymore due to a secret decision. Dapat Lintik to mga to, may bending. Ang dami nyong bending the law. Secret decision. Yung insertion nyo, ginawa nyong amendments. The best. You're the best. kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Hindi. Tanong ko, Boying, ano bang kailangan pag may desisyon? Ano ang nasa batas? Naipasok po yan sa record. Yun kasi ang nasa batas. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Hindi. Tanongin mo si Soto kung hindi niya alam.
Hindi ko din kasi may nakapagsabi sa akin, alam nila sa Senate. Panayam ng Super Radio DZPP, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman na maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Alam mo, yung sinabi ni Morales, hindi ang pagkakasabi, hindi po nadesisyonan, nakabinbin po. Kaya nag-file ng MR ito si Villanueva. Argumento Pero ang issue dito nila yung secret decision. Bira itong si Mr. Brendalo. ni Villanueva, courts o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list. Ako ayoko na i-discuss yung kung guilty si Villanueva or hindi. No? Kung guilty siya, parusahan siya. Ganun kasimple. Kung hindi, ang issue ko dito, hindi ito secret decision. Ang issue ko dito, yes, I believe that this is harassment. Na ito, There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yun at dinismiss ko yung administrative case. itinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Ayan, okay? Meron kaming Cases Management System. Diyan po pinapasok CMS. Yung kaso ay nare-release, pupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong CMS, nilistahan natin kasi babalik-balikan natin yan dahil dapat nagbabasa. Dapat po yung nagbabasa ka dyan. Andiyan po yan eh. Sana chinek mo. Ano ba nangyari dito kay Villanueva? Ang gusto kasi nila, makapanira lang. Di ba? Siguro, nasa GC nila, ito si Villanueva, panatan nyo. Siyempre, nagpresinta to siya. Uy! Sige akong pala dyan, kung blaha dyan. Kung nag-research si Boying, hindi sana siya magmumukhang tanga rito. yung ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Ayan. So, yun ang nasa batas, ipasok sa CMS. Di ba? Central Management System. Hindi magpatawag ng press con. Hindi magpa-TV. Ipasok doon. Balikan muna natin tong picture ni Boying kasi maganda. Alam mo, malaki kasi talaga problema natin. Questionable pa. Una pa lang, naglaki si Bongbong Marcos ng politiko na ombudsman. Dapat hindi ganun. Kasi dapat hindi bias eh. Alam naman natin, si Boying, siya ang nagpadala kay PRRD sa The Hague. Doon pa lang kita mo na may inclination si Boying to serve Bongbong Marcos to attack the political rival. Doon pa lang malina. Dapat yung independent yung ombudsman. Diba? Hindi natin sinasabing tuta siya kahit medyo obvious ni Bongbong. Pero dapat sa dinami-dami ng pagpipilian, hindi si Boying yung masasabi natin na walang bahid ng taga-attack o attack dog ni Bongbong Marcos laban sa mga kalaban. Pangalawa, politiko siya. Politiko yung pamilya nila. Dapat yan, hindi politiko yung ilalagay mo dyan. Tingnan mo ang laki ng problema. Why? He is very concerned on his image. Kaya politiko eh. Politiko sila sa Cavite. Kailangan nila yung voting doon. Marami siyang aalagaan. Meron siyang inaalagaang pangalan for the purposes of 2028 election. May ganun eh. Di ba? Paalis pa natin, hindi, dati na politiko eh. Sa dami ng pagpipilian, hindi rin si Boying yung masasabi natin na pinakawalang bahid maging politiko doon sa mga pinagpilian. Maling-mali eh. Pangatlo, etong pinakamatindi sa lahat. Yung reaction ni Boying. Corner na siya dito. Mali na siya dito. And yet, this is the kind of administration we have. Hindi aamin sa mali. Anong ginawa ni Boying? Nagkamali siya. Anong ginawa? Tinuro sa iba. So it means yung ganitong klaseng ombudsman or politiko,
hindi gagawa talaga ng maayos. Kasi kahit magkamali yan, he will never admit his mistakes. Ang masama nito, hindi niya naaaminin, ituturo pa sa iba yung pagkakamali niya. Yung kanyang pagkukulang ituturo pa sa iba, and that is very dangerous. A person in power that will not accept mistakes is very dangerous. Sana man lang nagpakalalaki siya. Hindi naman mababawasan ng pagkalalaki mo. Diyos ka ba? Di matanong ko, Diyos ka ba? Lahat tayo nagkakamali. I will admit ilang beses ako magkamali sa isang araw. Wala namang masama humingi ka ng, pasensya na, nagkamali ako. Umubo na tayo. Hindi sinisi mo pa yung mama eh. Sinira mo na sa publiko nang walang ebidensya yung mama, tapos sisisihin mo pa. What kind of a man are you? Diba? Ganito ang politiko natin. That supposedly our leaders should be a good example. Hindi ko maintindihan. Bongbong, hindi ko maintindihan kung anong criteria mo sa pagpili. Muya, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions and answers. Diba? Ikaw pa nagsalita niyan. Dapat kami nga ang nagsasabi niyan eh. Yung talaga mo as ombudsman raises more questions than answers. Yung klase, yung quality na pag-iimbestiga ninyo, mas lalong dumadami ang tanong kaysa sagot. How dare you? Ikaw pa gagamit ng salita niya. That is Bongbong's ombudsman. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA. Ito, pakita ko po sa inyo. Ito para klaro ha. Ito yung statement niya, pinapasok sa CCMS. Okay? Case Management System. Boying, trabaho mo o trabaho ng staff mo mag-research kung ano na yung na-dismiss ng opisina mo. Hindi yan trabaho ng media para malaman o alamin o i-announce sa media kung merong na-dismiss o merong na-convict. Pasukin mo yung CCMS na yan at makikita mo lahat ng may nakabinbing kaso. Dapat do your part. Huwag mong iasa sa iba. Ano ba ang nasa batas? Total, abogado ka. You apply the law. You don't bend the law. Apply the law. Huwag kang umasa sa chismis. Alam mo, ito problema ko na yan dati pa kay Boying. Nang mamamayan natin, sinira niyan si Bantag. Hindi nabigyan. Announce siya ng announce. Convicted na. Convicted na. Hindi pa nga dumadaan sa preliminary investigation. Nawalan siya ng due process si Bantag. Sinira mo na sa Sinira na sa publiko. Ganitong ganyan ang ginawa kay Diba? Ganyan ginawa din kay Tevez. Ganyan din ginagawa kay Villanueva. Ganyan din ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ganyan din ang ginawa nila kay PRRD.